Umatras ang Kamara at binawi ang pagkakapasa ng House Bill 6732 sa second reading at ibinalik ito sa period of interpellation and amendments. Ito ay para makapagtanong ang mga kongresista at makapagpasok ng amendments sa panukala. Narito ang report ni MJ Mondihar live. MJ? Tama ka dyan, pinawi nga ng Kamara ang pagpasa sa second reading ng House Bill 6732 o yung ABS-CBN franchise bill matapos itong i-file at naipasa sa kaparehong araw noong nakaraang linggo. Ito'y matapos panigan ang panawagan ng mga kongresista na nais magtanong at maamyendahan ang panukala. Kaya naman ibinalik ngayong hapon sa period of debates and amendments ang franchise bill para makapagtanong ang mga kongresista. Una nagtanong si Albay Representative Ed Salagman na nauna ng komisyon sa agarang pagkakapasa ng panukala noong nakaraang linggo. Si Deputy Speaker El Rey Villaferte naman ang nag-sponsor ng panukala sa plenaryo. Bago magsimula ang sesyon, naunang indinepensa ng Kamara na may president ang kanilang ginawa. Aniya isang panukalang batas noong 10 Congress ang naihain at naipasa sa second reading sa kapareho ding araw. 302 members, Jade, ang present ngayong hapon sa Monday session. Isa naman si House Speaker Alan Peter Cayetano sa nagdepensa at nag-sponsor ng panukala. Partikular sa idedepensa ni Cayetano ang Section 4 ng panukala na magbibigay ng 10% ng airing ng network sa pamahalaan para magamit sa panahon ng emergency. Reiterate, I am not making a stand at this point in time whether I am for or against the ABS-CBN 25-year-old franchise. I am for a hearing. Makinig muna tayo sa mga allegations against them. But regardless whether we grant or not, it is good law to have this provision that gives government 10% of the advertising time that is sold. Kasi mahirap naman po na pagbabayarin pa natin ang gobyerno ng 1 million, 1.4 million for 30 seconds, yung airwaves naman ginagamit niya. So maybe the other question, the opposite, no? Mungkahi ni Cayetano na gawing applicable ito sa lahat ng mga renewing franchise para sa maagap na information dissemination. Jade, kung ating matatandaan noong nakaraang linggo, marami ang pumalag sa mabilis na pagkakapasa ng ABS-CBN franchise bill na i-file siya 2:25 p.m. Nag-convene ang Kamara bilang Committee of the Whole bandang alas 6 ng gabi. Walang kabog-abog, second reading agad na naipasa ang panukala. Ito dahil nga sa hindi naman ito certified as urgent at hindi of national importance ang nature ng bill dahil ito isang private bill, pag-aari ng pribadong korporasyon. Ngayong hapon, may share ko lang yung mga important points na na-erase ng mga kongresista sa period of amendments. May kongresista na nagtanong kung bakit hanggang October 31, 2020 lamang yung provisional franchise. Sagot ng sponsor ng panukala, yan ay deadline para talagang maipush na pag-usapan sa committee level yung 25-year franchise renewal ng ABS-CBN. Si Congressman Eric Goyap naman ay nagmungkahi rin kanina na baka maamyendahan imbis na 6 months ay gawing full 25 years na para isahan na lang yung hearing, isahan na lang yung pagsagot ng mga pro at anti-ABS-CBN. Jade, sa mga oras na ito, patuloy pa rin ang deliberasyon ng mga mambabatas and kung mabilis ang pag-usad, possible na mapagbutuhan at maipasa muli sa second reading ang franchise bill ng ABS-CBN. Pero kanina, batay sa ating narinig, long list, mahaba ang listahan ng mga interpellators sa Monday session. Jade. Gusto ko lamang po humingi ng inyong wisdom. Kayo po ay dating senador, kayo po ay dati ding kongresista, at malawak na din po ang inyong karanasan bilang isang mambabatas dati. Ano po ang inyong maaaring masabi tungkol po sa naging hakbang ng atin pong House Speaker Alan Peter Cayetano doon po sa pagbibigay ng provisional authority at hindi ang pag-aproba doon sa 25-year franchise ng ABS-CBN until October. Marami po kasing iba't ibang mga usapin at maraming nagsasabing hindi daw po yun naaayon sa batas at labag daw po sa konstitusyon at marami pa pong iba't ibang mga komentaryo tungkol dito. Wala ka naman, Kuya Daniel.
Hindi ko masisisi ang sino mang magsasabi na may duda sila sa kapangyarihan o legal basis ng pagbibigay ng prangkisa hanggang October 31 lamang ng taong kasalukuyan. Dahil sa ilalim ng Public Service Act, gayon din mga desisyon ng Korte Suprema kaugnay sa batas na yan at ng konstitusyon, meron tayong tinatawag na parity clause sa mga prangkisang binibigay. Ibig sabihin, kung binigyan ko ng gantong obligasyon ang stasyong ito, deemed red into the franchise yan ng ibang mga estasyon. Kung ginawa kong 25 years ang stasyong ito, dapat 25 years din yung iba at hindi pwedeng 10 ka lang dahil ayaw kita, 5 ka lang dahil may pinagdadaanan ka pa, 2 ka lang dahil may mga tanong pa ako eh. Yun ang magiging issue marahil ng iba't ibang legal expert kaugnay niyan. Maging ganun pa man, Kuya Daniel. Franchise bill to na dapat magmula sa Kamara, na dapat sila muna ang magpasa. Subalit pagdating sa Senado, walang nag-aalis sa Senado ng kanilang oportunidad na magpasa ng isang prangkisa sa Senate version na nagbibigay ng 25 taon sa prangkisa ng ABS-CBN. At kapag ginawa po nila yan, magmi-meeting sila sa BICAM at magkukumbinsihan. Bakit nga ba hanggang October 31 lang? Ba't ba ayaw nyo ng 25 years tulad ng binibigay natin sa iba? Ano bang pinagkaiba at kina-espesyal nito? Pag hindi sila nagkasundo, Kuya Daniel, matatagalan pa bago mabigyan ng prangkisa ang ABS-CBN. Kung nagkasundo sila agad, siguro ang mangyayari, bibigay ang Senado na hanggang Oktubre lamang. Kung ano man ang legalidad niyan, baka questionin sa Korte Suprema. Pero mapasaman yan sa Senado at sa Kamara, sabihin na natin, itong darating na pagtatapos ng Mayo, meron pong 30 araw ang Pangulo para pagpasyahan kung pipirmahan ba niya yan, i-veto ba niya yan, o ipapalapse into law ba niya yan. At magiging ganap na batas pa lamang po yan matapos makumpleto ang 15 araw ng pag-publish niyan sa 2 dyaryo o sa official gazette. Para mabigyan po tayo ng timeline, Kuya Daniel. Hindi naman porkit pinasa ng Kamara, pinasa ng Senado, agad-agad magbubukas. May proseso pong pagdadaanan yan para yung expectations ay matemper din po naman natin sa parte ng ating mga manonood at empleyado po ng ABS-CBN. Ayun. So, mangangahulugan po yan kung sakali man ay gugugol pa ng mga kulang sa 3 buwan bago po mag-take effect at bago po masabing isang ganap na batas na pwede na pong panghawakan para muling makapag-operate ang ABS-CBN, which will be until October lamang. Tama po ba yun? Tama po kayo, Kuya Daniel, 2 hanggang 3 buwan. So kung sakasakali, July magiging ganap na batas yan at hanggang October po lamang. So August at mga 3 buwan po lamang. Pangalawa po, magre-recess ang Senado at Kongreso. Maghihiring ba at makakapag-hearing ba sila para ika nga masagot lahat ng katanungan na meron ang mga miyembro ng Kamara na rason kung bakit provisional lamang ang binigay dahil hindi pa daw nasasagot ang ilan sa mga katanungan nila. Magkakaroon na ba sila ng sapat na panahon para dyan? Ilan sa mga katanungan na marahil ay makukuha natin ng kasagutan sa mga darating po at susunod na araw. Liwanagin ko lang, Kuya Daniel, may kapangyarihan ng Kamara magpasya para sa sarili niya, pero ang Senado may kapangyarihan din magpasya para sa sarili niya kung anong bersyon ng batas na ito ang aaprubahan. At ang Bicameral Conference Committee, yung tinatawag nilang pangatlong kongreso, may kapangyarihan din po magpasya ng bersyon na kakaiba sa pinasa ng Kamara, kakaiba sa pinasa ng Senado, basta pagbalik sa Kamara at sa Senado ay iraratify po yan ng lahat ng mga miyembro. Ganyan po ang magiging proseso niyan sa mga susunod na araw, linggo at buwan. Governor, bilang panghuli po, if your wisdom will be used dito po sa punto na ito, kung kayo ang aking tatanungin, let's get it straight. Gagawin din po ba ninyo ang kapareho ng ginawa ni Congressman Alan Peter Cayetano? At bakit po
hindi ninyo gagawin o bakit po ninyo gagawin din kung sakali, Governor? Kuya Daniel, sa dami ng problema ng Pilipinas, dadagdagan mo pa yung magtatalo at mag-aaway. Pero sasagutin kita, hindi ako sang-ayon at iba siguro ang ginawa ko kung ako ang nasa kalagayan niya. Miyembro man ako ng Kamara o ng Senado. Mas simpleng pamumuhay, mas simpleng proseso para sa akin. Pagpasahan na lang kung ibibigay ba o hindi.